nasakyan na rides and marami pa kaming hindi nalibot. Tawid lang sa pedestrian dito. Tapos, ayan na, Shilin Market. Mas lasang scrambled egg. May isang queen bed ata yan. Tapos may isang single dito. Kaya kami lumipat kasi medyo hindi kami comfortable dun sa Leo Hotel. Alam mo, parang expectation versus reality yung nangyari. Ganyan. Nilalakad lang namin ngayon papunta dun sa Taipei Children's Amusement Park since halos magkatabi lang naman sila. Kung i-base sa Google Maps, 7-minute walk lang from Taipei Astronomical Museum papunta sa Taipei Children's Amusement Park. As in, from there, kita nyo na yung Ferris wheel doon. Ayan na, nandito na tayo sa Taipei Children's Amusement Park. Wow! So, nakapasok na kami and pinakita lang namin yung QR code pero hindi nila in-scan. Ang binook namin sa Klook is yung Fun Pass na only rides sa mga designated na rides. Pero kailangan nyo pa yun i-exchange into wristband. So, pumunta tayo ngayon sa information center. Dito, visitor center. Para doon nila i-scan yung QR code. Ayan yung visitor center. Pagkapasok nyo, left side, diretso, makikita nyo to. So, nakuha na namin yung wristband. Doon lang sa machine, i-scan nyo yung QR code. Tapos, naka-ano siya, naka-Chinese, wala lang translation. Pero, may nag-a-assist naman kung if ever na feeling lost kayo doon. So, pipindutin nyo lang yung 1-1. Tapos, lalabas na yung printed na wristband. Hi! Sasakay na kami sa first ride, which is ang Ferris wheel. Kami dalawa lang ni Gray ang sasakay. Kasi takot na takot si Daddy. Medyo madaming tao ngayon dahil weekend. Tapos, medyo mahaba din yung pila dito sa Ferris wheel. Pero parang mabilis lang, mga 5 minutes lang, nandito na kami agad sa may next, pinakaunang line. I'll go! Thank you! Wow! Nakasakay na kami sa Ferris wheel! Ang ganda ng wedding. Nabo pala na sa namin dito. Oo nga eh. Dito na kami sa Ferris wheel. Aircon dito sa loob. Kaso mahina na. Oh, mahina lang. Saktong lamig lang. Pababa na kami. Ayan, kita yung mga rides dito sa taas. Kita na yung boat. Ito yan. Saka din tayo dun sa mga boat. Oh, pwede kaya yung boat. Ano boat? Malapit na tayong bumaba. Mabilis lang. Mabilis yung andar ng Ferris wheel. Ito yung next ride natin, Wave Swinger. Para siyang Flying Fiesta. Yes! Ito naman yung next ride natin, Telecombat. Bumili si Gray ng ice cream. Pahinga muna kami dito. Pahinga muna kami kasi nahilo ako pa. Nahilo ako sa mga rides. Siguro dahil nagbibideo ako kaya mas nakakahilo. Ito yung next namin na sasakyan, Crazy Bus. Bumaba na pala kami dito sa first floor since malapit naman na magsara.
6 o'clock yung closing nila ngayon. I think iba-iba din bawat araw, depende. So, since 5 o'clock na, bumaba na kami dito sa first floor kasi gusto ni Gregory sakyan talaga yung crazy bus. Ito yung next naming ride, Ocean Carousel. Ayan si Daddy. $5:30 na and hindi na namin ito todo hanggang 6 o'clock kasi baka mamaya maraming tao dun sa bus stop. Baka mahirapan naman kami sumakay pa uwi. Pero ano naman, dadan pa kami ng Shilin Night Market. So malapit lang siya dito. So Shilin Night Market muna tayo bago tayo umuwi sa hotel. Marami pa kaming hindi nasakyan na rides and marami pa kaming hindi nalibot kasi nga malaki to. Mas maganda talaga kung one whole day kayo dito, kung mahaba yung time nyo dito sa Taiwan. Best talaga kung one whole day para masulit nyo yung unlimited rides, masulit nyo na masakyan lahat ng rides, tapos may mga play area din kasi sa loob. So, mas okay kung one whole day. Pero kami, since limited lang naman yung time namin, half-half lang kami. Half sa astronomical and half sa dito, Children's Amusement Park. Nag-enjoy naman kami kahit paano, kahit saglit lang kami. Kahit mahahaba yung pila, ano lang, hindi naman siya yung sobrang tagal na waiting. Parang 10 minutes na ata yung max na waiting. Tapos hindi naman mainit. Kahit maaraw, hindi naman yung tipong mainit na pagpapawisan ka na maiinis ka sa pila. So, carry lang. Tapos mas maganda ata kapag pahapon na. Kasi nung pahapon na, yung mga rides, halos wala ng pila. Kunti na lang. Tawid lang tayo dito sa kabilang side kasi ayan yung bus stop. Sasakyan natin either R30 or 41. Nakababa na kami ng bus and from here, lalakarin na lang natin. Mga 1 minute walk. Pwede na dito tumawid kasi pag ganun eh. Doon yung bus stop, tawid lang sa pedestrian dito. Tapos, ayan na, Shilin Market. Hindi kami nakapag-research kung ano yung mga best seller or yung mga must try dito sa Shilin. So, kung ano na lang yung makita namin na mukhang masarap, doon tayo. Parang mga peryahan yung mga nandito, puro mga games. Dito ata sa baba yung kainan kasi nakalagay B1 Food Court. Baba tayo dito sa Basement 1 Food Court. Tama ba itong napuntahan namin? Nag-ikot-ikot si Daddy para mag-observe kung paano yung kalakaran dito. Kasi akala namin kung saan ka bibili, doon ka uupo. Pero mukhang hindi naman. Tapos, bumili siya ng milk tea and winter melon tea. Itong sarap, parang lasang gulaman. Winter melon, tama, inano mo, no? Pero lasang gulaman, no? Sarap. Tapos ito, milk tea. Lasang milk tea. Ang sarap nito kasi mas ano yung tsaa kaysa sa gatas. Kasi Gregory naman. Tapos yung juice ko lasang milk tea din. Lasang milk tea din? Pag tinanong mo, pag nalulog mo na, malaramdaman mo na yung lasa niya. Yes, so let's go. Tapos feeling namin, hindi pa ito yung pinaka-night market. Kasi iba yung nakikita namin online. Although pwede na kayo dito kasi aircon, tapos may mga upuan. Pero try namin lumabas. Baka diretsuhin namin yung hanggang dun sa may, ano yun, lampas pa ng mga laruan. Eto na, tinagos lang namin yun doon sa mga laruan, yung mukhang peryahan. Tapos may nakita na kami ito, mga food stalls. Ito yung hinahanap namin, ito yung expectation namin. Ayan yung sikat na LED na nakikita ko sa mga TikTok post. Kaso sira na yung ano niya, screen. Try natin tong shrimp, ano to, cheese egg shrimp.
Parang takoyaki yung pagkakaluto niya, binibilog, tas nasa loob lang yung shrimp. Ano lasa? Mainit pa? Scrambled egg. Parang scrambled egg na may ano, Ay, masarap. shrimp. Ano eh? Scrambled egg na ako na may cheese. Mahal. 100. 100. Tapos, hindi ko masyadong malasahan yung ano, shrimp. Shrimp. Mas lasang ano, scrambled egg. Nakalabas na kami and na-realize namin, dito ata yung papasok. Ayan, dito. Kasi dito kami pumasok sa mga parang peryahan. Tapos eto, ayan na. Meron na mga store dito. Tapos etong Hot Star Large Fried Chicken. Ayan yung nakikita ko sa mga post. Dito sila sa kanto. Tapos papasok. Baka dire-diretso na yan. Hanap lang kami ng pwesto dito sa gilid. Tapos dito na namin kakainin yung mga binili namin. Kasi doon, ang hirap makatambay kasi nga kapag mga night market, ganun lang talaga. Walang dining area o yun, tsaka may stroller kasi kaming dala. Hindi rin naman kasi namin pwedeng hindi stroller si Greg Day. Tsaka ano lang naman kami yung tipong saktong may makitang mukha lang masarap. Ganun lang. Hindi naman kami all out na food trip talaga kasi nga masikip, madaming tao kapag mga night market talaga. Lalo na nung nag-rauhe tayo, di ba? Last year. Hindi talaga kami nakapag-rauhe kasi ang daming tao. So expect nyo kapag mga night market, marami talagang tao, lalo ngayon, weekend, marami talagang tao. So siksikan talaga. So meron kaming 3 binilhan na gusto lang namin itry. Feeling namin masarap. Pero yung kanina, yung sa shrimp, sakto lang, lasang scrambled egg lang. Hindi ko nga malasahan yung cheese. Mas ano siya, lasang itlog lang. Tapos try natin yung isa. Ito parang chicken skin eh. Oo. Ito parang chicken skin, parang chicharon, ganun. Try natin. Kunat na yan. Parang chicken skin nga. Kunat na kasi kanina pa namin ito binili. No. No? Ay, intestine. Intestine ba? Ito, hindi rin namin alam kung anong tawag. Pero mukha siyang chicken na may laman sa loob. Na green. Luto na ba to? Lasang chicken lang siya na ma-herbs. Dahil siguro sa ano, loob. Laman sa loob. Ito yung last namin na binili. Pork bun. Parang toasted siopaw. Hindi ko ba lang yan? Ayun, sa ano router? Anghang. Galing dun sa Shilin Market, pwede nang lakarin, kaya nang lakarin. Papunta dun sa MRT Jantan Station. So, kung halimbawa pupunta kayo ng Shilin Market, ayan lang din. Yan yung iti-take nyo, red line, baba kayo sa Jantan Station, lakad lang kayo papuntang Shilin Night Market. Ito na yung Jantan Station na MRT red line. From Zhongshan Station, lipat tayo sa Green Line na papuntang Sindian. Tapos, baba tayo sa Ximen Station. Nandito na kami sa Ximen Station and alam niyo si Greg Ray, nakatulog na pala siya. Tapos, walang kahirap-hirap nakapag-transfer kami. Nakasakay kami ng train, nakababa kami ng train nang hindi siya naiistorbo, nang hindi naiistorbo yung tulog niya as in nasa
stroller lang siya. Very convenient kasi ang bilis lang mag-transfer, may mga elevator. So, hindi namin kailangan gisingin si Gray kasi itutupi yung stroller. So, very convenient talaga ng train system nila dito. Tapos talagang nag-giveaway sila sa mga naka-stroller or mga naka-wheelchair. Merong designated na priority area doon sa train kung nasaan yung mga families na may kasamang stroller. So, ang galing lang. So, pagpasok sa room, ayan, kita na siya. May isang queen bed ata yan. Tapos may isang single dito. Tapos sa gitna, merong couch. Ayan. And then dito, sa gilid, merong desk. So, pwede dyan mag-work, vanity area, may chair. Andito yung remote ng TV, may tissue, and phone. Tapos, eto naman yung TV. Nandyan, ang laki ng TV. Yan. O, tapos high ceiling. Tapos, merong bintana, isang mahabang ganyan, hanggang dun sa dulo. Tapos, ang view niya is yung harap. Hindi pa makita kasi gabi na nagre-reflect. Sa tabi nitong isang single bed, meron ding table, tapos may outlet. Ito yung door, andyan yung mga switch, yung power, yung remote ng aircon. And then dito sa gilid is may salamin. Dito pala yung parang vanity area kasi may salamin. Pero andito yung mga cups, mga mugs, may pitcher kasi pwedeng mag-refill ng tubig, and may electric kettle. Tapos nasa baba yung fridge. Tapos sa taas, meron lang sabitan dyan, may mga hanger. Dito sa gilid, merong air purifier. Tapos ito na yung CR banda. So, nasa labas yung pinaka-sink area, pero may separation naman siya sa room. Dito sa kwarto ay dito banda carpeted, tapos dyan tiles. So dito sa sink merong mga glass, hand soap, tapos ayan yung mirror, tapos dito sa ilalim yung mga towels, and ito yung hair dryer and may extra tissue. Magkahiwalay yung shower area tsaka yung toilet. So dito sa right side is yung toilet. Uy, smart Japanese style toilet, may bidet. Tapos ay meron din siyang bidet doon na pang spray. Tapos, meron din siyang ganito na automatic. Tapos, meron pang tissue dito. And then, meron ding sabitan dito ng towel, may hanger. Tapos, dito naman yung shower area. Ayan. May shower head dito, meron din dito. Tapos, provided na din yung shampoo and shower gel. Hindi ko pala nabanggit na lilipat kami ng hotel. So, ngayon, nandito kami sa Cho Hotel. Ngayon lang kami nakapag-check-in kasi galing nga kami sa sa Shilin. Tapos, ang check-in time nila is usually 3 p.m. So, alanganin. Kaya kami lumipat kasi medyo hindi kami comfortable dun sa Liho Hotel. Hindi ko masabing family-friendly siya kasi nga may bar doon. Parang halos, siguro may 2 floor kami nakita na may bumaba doon, tapos parang bar siya. Tapos yung hallway din medyo amoy usok, amoy sigarilyo, parang ganyan. Tapos, basta parang hindi kami comfortable doon sa Liho Hotel. For the price, pwede nyo siyang makonsider, pero kung may kasama kayong bata, I won't suggest. Lalo na parang hindi siya ganun ka-secure dahil parang anyone pwedeng umakyat doon sa building. Kasi nga, hindi lang hotel guest yung pwedeng umakyat doon sa same elevator na yon. Tapos, ang lobby niya, ang reception is 10th floor. Tapos, ang mga rooms nasa 8, ganyan. Tapos, 8, 9. Tapos, yung ibang floors, accessible. Basta same building, pwedeng ma-access ng anyone. Although may keycard, di ba? Kailangan mong yung keycard sa floor. Pero kasi, halimbawa, kung may kasabay ka, sinabayan ka, yung tailgating, ganyan. So, medyo alangan kami doon. Tsaka yung concern talaga namin, yung amoy niya. Tapos yung room na sa amin, hindi siya sobrang luma, tapos parang hindi malinis. Nakikita kasi namin ibang room, parang okay naman, hindi siya carpeted, tapos maaliwalas, ganyan. Yung sa amin parang ang dilim, tapos ang luma, tapos yung sa clock, parang titingnan mo okay. Kaya siya binook ni Daddy. Kasi yung mga pictures dun sa mukhang okay naman. Even yung reception area, mukhang okay. Kaya nga nagulat kami na, bakit
ba't ito ba talaga yung nasa picture? So, parang hindi siguro updated yung nandun sa Klook na booking. Alam mo, parang expectation versus reality yung nangyari. Ganyan. Pero kung sa price lang ha, kung sa price and sa location lang, mura siya and malapit siya around the area, maraming kainan. Kung i-compare dito sa Cho Hotel, kasi ito medyo mas malayo na to, no? Kasi kabilang side siya. Pero pwede pa rin namang lakarin papunta doon sa Ximending Night Market. Expected naman namin na luma talaga yung building. Kasi nga, yung makikita mo doon sa Klook booking na pictures, and even sa mga, sa mga TikTok posts, sa mga videos, pero very ibang-iba yung napuntang room sa amin. Hindi natin sure kung mali na pagbili ng Oo. room sa atin. Feeling, hindi ko alam kung mali ba yung nabigay na room sa amin. Nagpalit kasi ako ng dapat yung double bed. Pero kami lang to kasi nga may bata kaming kailangan i-consider. So medyo nag-iinarte kami sa Pero kung dalawa accommodation. lang tayo. Pero kung kami lang ni Daddy, pwede namin pagtiyagaan. Okay kami. Syempre, ang priority talaga namin is yung bata. Saka Diba? medyo sensitive kasi yung Yun. lungs ni Gregory. Oo, medyo sensitive yung lungs niya. So, yun yung worry namin. Baka may maamoy siyang mga usok. Tapos, syempre yung dumi nung kwarto, kung ano. Pero kami dalawa ni Daddy, hindi kami maarte sa accommodation. Cowboy kami. Pero since ngayon nga na may kasama kaming bata, yun yung priority namin. Okay naman sa atin na kahit luma. Oo, walang Sa problema. atin, basta malinis, tsaka secure. Oo. Kasi may instance pa na, di ba, yung pintuan ko bukas. Oo. Kanina, medyo na-delay din kami kanina kasi napansin ni Daddy na hindi nalalak yung pinto. Oo. So- Kasi, naisip ko kasi, na-check yung pintuan out of nowhere. Kasi, day before, yung unang dating namin, Oo. bumalik kami, napalitan na yung towel. Though, Kahapon. alam naman namin na merong access yung mga housekeeping, pero hindi naman kami nagsabi. Oo, hindi kami Usually nagsabi. Kasi, since pag midnight kami, hindi kami agad nagpapa-MUR. Oo, kasi day Basta- 1 pa lang hindi pa kami nagpapa-MUR. Nagulat kami, may bago ng towel, tapos yung Naayos higaan, yung kama. naayos. Pero hindi pinalitan, inayos lang. Oo. So, Tapos, nagtaka ako. hindi rin naman nilinis yung namin, mga kalat namin doon. The Hindi ginalaw. following day, yung kanina nga, which is kanina umaga. pagtingin ko, hindi naglalak yung pintuan. So parang napaisip ako na baka kaya nabuksan yun. Mm. So yun, pumunta pa ako sa front desk kasi para i-concern yun. Parang ang ginawa niya yung hawsaw-hawsaw lang. Ginanon-ganon niya lang eh. Hanggang sa maging okay. So Oo. para sa amin as family, ako as padre de pamilya, medyo red flag sa akin yun. Kasi Yun. paano kung hindi ko mamalayan? Though, syempre dapat kailangan lagi mo chine-check. So, Oo. kung nagmamadali kayo mga ganun. Although itong Cho Hotel, medyo pricey siya ha. Lalo na last minute booking siya. So, mas maganda kung mas malayo pa lang mag-book na talaga kayo. Kasi kapag ganitong peak season, mahal na talaga. Mahirap na, halos fully booked na talaga lahat. Yun nga. Kaya peak season kasi ngayon, kaya dapat airline in kami. Kaso Ayun. wala na talaga at all. Mm-mm. So, nakita namin yung Liho, which is parang similar sa airline in. Kaya rin na parang na Nag-go tipuan namin. Kaya yun, in-expect namin parang airline in. Hindi naman sobrang ganda yun. Pero decent. Oo, Ayun yung expect airline namin. in. Pero kasi grabe yung carpet niya nung lagkit. Oo, basta tapos... Basta kadiri. Oo, hindi namin maano. Alam mo naman pag carpet, pag hindi nalinisan ng maayos, yung mga alikabok nun, Oo. mga dumi nun. So, ayun lang naman. Yun lang naman yung sa amin. So, nasa sa inyo pa rin naman yan kung magbubuk kayo doon or what. So, ayun lang. Dito malapit sa elevator, merong water dispenser. So, pwede na kayong kumuha ng tubig dyan for free. Dala na lang kayo ng tumbler. Ito yung lobby area dito sa mga rooms. Ayan siya, may mga sofa, table, pwedeng tumambay. Dito yung pinaka-reception area. Pero yung room namin is dito. Parang nakahiwalay. May mga rooms ata na separate. Ito yung lobby area. So, dyan kami nag-check-in. Tapos, may mga sofa dito. Merong mga activities ata dito. Ayan, may stamp. Tapos, may mga pens. Siguro pag may mga kids. Hindi kasi pwede nga pala magsulat doon. Hindi ko napakita. Meron binigay sa amin na puzzle piece. Ayan, pwede nyo idikit dyan, magsulat as souvenir, remembrance. Tapos, meron din sila ditong free na na costume na pwede, traditional
dress nila na pwedeng hiramin. May deposit lang. Tapos, pagkabalik nyo, i-refund yung deposit. So, ayan sa taas, yung mga mga puzzle piece. Ay, may Philippines, oh. Ayun, oh. May mga Pinoy na nagstay dito. Tapos, meron din silang weighing scale dito. So, para pag ma-over baggage man kayo, alam nyo na. Meron ding area dito, tambayan. So, may mga sofa. Kung gusto nyo mag-milky lang, kain-kain. Ayan. Tapos, dito, may laundry area. Ay, ang ganda naman ito, outdoor. So, merong garden area dito. Sarap magmuni-muni. Tapos dito, ano to? May CR. Tapos dito laundry area. Ayan, merong top load. Tapos merong front load. At may lababo dito. Washing machine, dryer, dalawa. Wow. Tapos, kukuha ka ng Ano? Kukuha ka ng ganito, oh. Ay, ito na ata. Kuha ka ng tray. Tapos lalagay mo dyan yung room number mo. Para pag iiwan mo siya, lalagyan mo rin ang room number to. Oh, okay. Para alam nila kung kanino. Pagbalik mo, yun na dito. Siguro yung Dryer. iba, pag magkaano na, nagkukunin nila, para ito na yung kasi gagamitin mo namin. Tapos meron din ditong garment steamer, pwede kang magplancha, meron ditong maliit na kabayo. Tapos merong powder, parang libre na ba to? Kaso, hindi ba nakakasira na? Hindi kasi, hindi naman pala siya Sino maliit ang kabayo? Pero washing powder na. Oo nga, washing powder. Tapos ayan, meron ding table and bench dito habang naghihintay ka na matapos yung laundry mo. Dito sa second floor, meron silang mini bar area. Pero hindi siya mini kasi ang daming snacks. Libre daw yan. Mga drinks. Uy, may play area. Wow, ang ganda naman dito. Meron play area for kids. Parang gusto ko sana. O sige, go. Anyway, ayan nga, free daw to. Yung mga noodles, mga snacks, may mga chocolate. Tapos eto, may mga juice, may soft drinks. And then dito, merong microwave. Oh, pwede. Tapos, may mga water, coffee, tea. Ayan, may mga cup. Ito, at in Beansby yung kape, oh. Yan. Tapos, meron pa dito, mga jelly ace, mga, ano ba to? Tapos, ito, meron ding water dispenser dito. And then, may ice cream. Ice cream. Ay, hindi. Ano to? Yung jelly pops. Popsicle. Ano to? Ice pop. Yan. Tapos, meron din ditong CR. Shower room. May CR din dito. Ano natin? Uy, oo nga. May shower area dito. Yan. Tapos, merong tambayan dito. Meron naman ditong mga chair. May mga books. Kaso, English ba? Ay, may mga English. Ayan. Tapos ito sa kabila, common area. Yan, may mga chair, table. So, pwede kayong tumambay dito, kumain, magbasa-basa. Nandito kami ngayon sa Carrefour para mamili ng mga pasalubong. Sa last day pa sana kami pupunta ng Carrefour. Pero nag-decide kami ngayon na lang kasi si Gray Gray nagising siya. Dahil nakapag-nap time siya, alanganin yung oras ng tulog niya. For sure, late na tong matutulog mamaya. So, kesa tumambling-tumbling kami dun sa kwarto, gamitin na lang natin yung oras na to habang gising si Gray Gray at may energy, nakapag-recharge. Punta na lang tayo dito sa Carrefour para makabili na tayo ng pasalubong. Konti lang naman yung mga bibilhin namin, yung mga snacks lang na nagustuhan namin before, yung napuntahan namin, nabili namin before. Sila Tito Deben and Tita Hap ang sasamahan namin kasi sila ata yung marami yung bibilhin. Dito tayo sa 4th floor ng Carrefour kasi mas marami dito ng mga snacks, mga pasalubong items. Meron sila ditong mga keychain. Gusto ko sana din. Yan. Tapos mga ref magnet. Ang laki naman nitong ref magnet. Ito pa ibang mga keychain and ref magnet. Magkano to? 70. Tapos yung mga keychain, iba-iba sila ng price. Depende ata sa size. May 40. Dito mga mochi, boba mochi.
Taro flavor. Meron ding Thai milk flavor. Meron ding brown sugar flavor. Ito naman mga noodles. Meron din silang itong mga milk puff. Pero ito yung masarap, yung choco puff. Meron ding strawberry puff. Ito pa lang yung na-try namin and masarap siya. Di ako mahilig sa milk kaya ayoko nito. Dito naman yung mga pineapple stuff. Pero hindi na kami bibili kasi yung nabili namin last time hindi ko nagustuhan. Pero ayan, kung gusto nyong i-try, marami silang iba't ibang klase ng pineapple. Ito ata yung na-try namin dati, pineapple cake. Kung maalala. Meron din sila ditong mga tea, mga tsaa. Yan, may ulong tea. Ito, 240. Meron to sa taas, 999. Etong Carrefour, supermarket talaga siya. Parang mega supermarket. So, bukod sa mga grocery items, meron siyang ganyan mga maleta, stationery, hardware, may mga toiletries din, may mga vitamins, may mga, ano ba to, healthcare, may skincare, may mga diapers, may mga damit din, and appliances and gadgets dun sa unahan. Dito sa 4th floor, mas marami, as in hilera siya, mga rows ng mga items, grocery items. Tapos meron din dito mga crackers, iba-ibang klase ng crackers. Ito mga Pringles, ayan. Ibang klase ng Pringles. May Lay's din. Saan? Ayan yung mga nakapack. O, sige, go. Ito, mga mas malalaki, nakabag talaga siya. Tapos, ang dami ng laman sa loob. Dito naman mga sweets. Mga gummies. Mga, ano pa ba? Dito, mga tsaa din. Mga tea. Mga instant powder. Tingnan natin kung mayroon dito yung Ovaltine chuchu. Andito yung mga pudding. Ayan, merong 1 dosena. Meron din itong 3 lang. Kumuha lang kami ng 3. Tapos ito yung sikat din na kape. May latte. Tapos may isang klase. Pero yung Ovaltine na ganito yung hinahanap. Kung may ganito ata eh.